So, ayan, magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And pagpasensyaan nyo na po yung ingay po sa paligid natin kasi nasa labas po ako ngayon. So, gusto ko lamang po pag-usapan yung naging statement po ni DILG Secretary Benhur Abalos regarding po doon sa nangyaring prayer rally sa May Cebu. So, ito po yung laman ng statement po ni Sec Benhur Abalos. Some of the remarks made by local officials at the hakbang ng Maisog prayer rally were quite disturbing and inappropriate. As public officials, we should always make sure that we conduct ourselves in accordance with the dignity of our office. We should set an example to our constituents as we represent our community, most especially the youth who are watching. We should avoid using vulgar and abusive language. We can always communicate our opinions with civility. We must always keep in mind that the code of ethics of public officials requires that we carry ourselves with integrity. So, so ito lang po yung sa akin na totoo naman po kasi 'di ba ilang prayer rally na po yung nangyari. So, una po yun sa Davao and then ito naman sa Cebu. Hindi ko lang alam kung meron pang susunod, no? So, wala pong nagbago kasi sa mga nagdaang prayer rally na nambabatikos pa rin sila ng mga nasa pamahalaan. Lalo na po ang presidente ng Pilipinas. So, ikaw nga naman na public official ka na nagtatrabaho ka sa gobyerno tapos pinagsasalitaan mo ng hindi maganda yung presidente o yung sabihin na natin pinaka-boss ng pinagtatrabahuan mo. Tama ba yun? Tapos akala mo ba walang ibang mga nakakapanood niyan, lalo na yung mga kabataan natin? Di ang mangyayari parang ninonormalize mo yung ganyang pag-uugali na okay lang murahin yung presidente, okay lang magsalita or manira nang wala ka namang pruweba. Na kailangan i-normalize natin yung ganung pag-uugali. Nagtatrabaho ka pa naman sa gobyerno. Sabi nga ni Mr. Benhur Abalos, kailangan yung bilang public officials, kayo dapat yung maging mabuting ehemplo doon sa mga nasasakupan nyo. Kasi paano nga naman kayo irerespeto ng mga tao? Eh kung kayo mismo hindi kayo marunong rumispeto sa presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Pag napanood 'yan ng mga youth, ng mga anak nyo, iisipin nila na ay normal lang pala, okay lang pala na ganyan yung salita ko or ganyan yung sabihin ko kahit nagtatrabaho ako sa pamahalaan or sa gobyerno. Kahit parte ako ng administrasyon na to, okay lang pala. Kasi ginagawa mo, nakikita sa'yo eh. Ganyan ba dapat ang ginagawa ng isang public official? Ganyan ba dapat? Gusto nyo ba gayahin kayo ng kabataan ngayon? Tapos yung iba dyan, sasabihin na naman, matapang kasi, ganito, ganyan. Ang pagmumura ba, matapang na yun dating sa inyo, yung pagmumura? Matapang ka na ba sa lagay na may nabastos kang tao? Presidente pa ng Pilipinas. Masarap ba sa pakiramdam na makapanira ka ng tao? Nakakatulog ka ba ng mahimbing? Nakaka-proud ba? Ipagmamalaki ka ba ng anak mo dahil nakita ka nila o narinig ka nilang nagmumura ka? Na naninira ka sa administrasyong kinabibilangan mo. Huwag natin i-normalize yung ganyang pag-uugali kasi huwag kang magtaka pag may mga kabataan ang bastos sa'yo. Kasi okay lang pala eh, kasi ikaw nga mismo ginagawa mo eh. 'Di ba? Mambabastos ka, tas pag ikaw yung binastos, pa-victim ka. Nino-normalize kasi yung pag-uugaling ganyan. Hindi simpleng tao yung binabastos mo, yung minumura mo. Na nakikita ng buong mundo at yung ibang mga supporter dyan, proud na proud pa. Kasi matapang daw. Hindi ko naman alam na pag nagmura pala or may minura ako, matapang na ako. Hindi yun ang basehan.
Sana minsan gamitin din natin yung utak natin at alamin natin kung sino talaga yung totoong may pakialam sa ating bansa. Dapat maging aral to sa atin. Napapayag ba kayo? Ganyan yung leader na mamumuno sa inyo? Palaaway? Palamura? Lahat ng akusasyon, walang facts. Walang maipakitang pruweba. At dahil wala na silang makitang mali or maiba to, anong gagawin nila? Character assassination. Yun naman usual ginagawa. Kahit nga normal na tao pag wala namang makitang maling ginawa, anong ginagawa nila? Sisiraan nila, lalaitin nila, kung ano-ano salitang sasabihin nila. Huwag natin hayaan na mamana yan ng mga susunod na henerasyon. Gusto nyo ba makita yung mga anak nyo maging ganyan din katulad nyo? Kasi nakikita sa inyo, na bilib kayo dun sa mga taong palamura, na mahilig manira. Maging mabuting ehemplo tayo, hindi lamang sa mga taong nasasakupan natin, lalo na sa mga kabataan.